Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, lalo na kay Christopher De Ade, Arlito Ragonot, Jerry Ornedo at kay Tutoy Roblox. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1711. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata habang pinag-aralan niya ang Shindanwei Kendo Hall saglit. Pagkatapos, tumalikod siya, maya-maya pa, darating siya at hamanin sila. Gayunpaman, hindi ito ang araw. Sinundan niya si Cynthia sa Longmen's Budokan. Ang sinaunang Gangnam na ang arkitektura ay makikita sa buong lugar. Ito ay medyo isang matikas na tanawin. Sa bawat sangay ng Longmen, ang sangay sa Mordo ay isa sa kanilang mas malakas. Maliban sa Kaizen Group, na itinuturing na isang gansa na naglalagay ng mga gintong itlog, mayroong higit sa 100 higit pang mga budokan na pag-aari ang sangay ng Mordo's Longmen ay nakakalat sa buong bansa. Ang isa sa harap ni Harvey hanggang sa sandaling ito ay ang kanilang unang budokan. Ang mga budokan na ito ay madalas na ginagamit ng mga alagad ng Longmen upang pinuhin ang kanilang mga kasanayan, habang kumikilos din bilang isang recruitment center para sa masa. Gustong-gusto ng mga mayaman na playboy at mayayamang kababaihan ang pagkakaroon ng kanilang mga pangalan na nakakabit sa mga budokan na ito. Marami ang gagastos ng $1,500 bawat buwan para lamang sa karangalan na iyon. Sa tabi ng budokan ng Island Nations, ang Taekwondo Budokan ng Bansa J ay tila may parehong layunin din. Sa katunayan, hindi mabilang na iba pang mga budokans ang nagbahagi ng parehong layunin. Habang ang sangay ng Mordo's Longmen ay mayroon talagang halos 10,000 mga alagad, 70% sa kanila ang naroon lamang upang gumastos ng pera. Ang 30,000 mga alagad ay pangunahing alagad ng sangay ng Mordo's Longmen. Makikilahok sila sa lahat ng uri ng mga bagay na nauukol sa ins and out ng sangay. Nang pinangunahan ni Cynthia si Harvey sa budokan, puno na ito ng mga tao. Ang mga tao sa mga damit ay nasa loob na nag-sparring sa bawat isa. Nagpakita ng kasiyahan sina Brian, Tamara at ang iba pa nang makita nila na dumating sina Harvey at Cynthia. Ang malawak na ngiti ay naka-plaster sa kanilang mga mukha. Magandang hapon, Sir York. Nagkamali kami kagabi. Narito kami upang humingi ng tawad. Upang ipakita ang aming katapatan, magbabayad kami para sa tanghalian ngayon. Hindi na kailangang pang tumanggi. Tama, natagpuan na namin ang brilyante. Iniwan ko talaga ito sa kotse. Patawarin mo ako, Sir York, mangyaring maging isang mas malaking tao at bigyan kami ng isang pagkakataon upang kabyusan ang ating sarili. Maging magkaibigan na tayo mula ngayon. Dapat tayong magkasama sa pamamagitan ng hirap man o ginhawa. Si Brian at ang iba pa ay labis na masigasig. Masyadong magalang, kahit na. Nabigla si Cynthia sa lahat. Agad niyang naramdaman na ang mga taong ito ay walang kabutihan, ngunit wala siyang ideya kung ano talaga ang pinaplano nila. Kalmado si Harvey. Oo naman. Dahil alam na ng lahat kung paano iwasto ang inyong mga pagkakamali, syempre maaari tayong maging magkaibigan. Hahaha, ito ay mahusay. Sinabi mo ito. Iniakbay ni Brian ang kanyang mga kamay sa balikat ni Harvey, nakangiti ng mainit. Narinig ko na ikaw ay 1 taon o 2 na mas matanda kaysa sa amin, Harvey. Ikaw ang magiging aming malaking kapatid mula ngayon. Mga kapatid. Kapag nakita natin si Sir York sa hinaharap, tatawagan natin siyang Big Brother. Si Brian ay yumuko ng magalang. Malaking kapatid. Sumunod si Tamara at ang iba pa at sumigaw ng magkakaisa, Big Brother. Kumibot ang mga mata ni Cynthia. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ito. Si Harvey, sa kabilang banda, ay sumabog sa kanila ng isang mainit na ngiti ng kanyang sarili. Siya ay walang malasakit sa kanilang kakatwa. Kumusta, lahat? Kung narito ka lamang upang bigyan ako ng isang pamagat, pagkatapos ay tapusin ito dito. May gagawin ako, kaya aalis na ako ngayon. Umikot si Harvey sa kanyang mga sapatos handa nang maglakad palayo.
Mabilis na kumilos si Brian. Siya at ang kanyang mga kasama ay hindi nagpunta rito para lamang tawagin ang isang Big Brother at ikahiya ang kanilang sarili. Narito sila para sa isang napakahusay na dahilan. Bago pa man masabi ni Harvey, isang matangkad at guwapong binata ang lumakad mula sa panloob na kwarto ng Budokan. Nakasuot siya ng malabong ngiti. "Hey, young Master Holt, sinabi ko na sa iyo. Kung ayaw mong mamatay, maaari kang laging bumalik dito at hamanin ang aming Budokan. Nagpapanggap ka ba na hindi mo narinig ang sinabi ko?" Ang puso ni Cynthia ay lumaktaw sa isang tao nang makita niya ang lalaking iyon. Siya ay walang iba kundi ang kapatid ng nangungunang mahusay na general ni Justin Walker, si Gabe Bowie. Hindi lamang si Gabe ang bihasang martial artist, ngunit siya rin ang kahalili ng isa sa mga elder mula sa Lungmen. Sa loob ng mas batang henerasyon ng Lungmen, itinuturing siyang nangungunang alagad na pangalawa lamang kay Rachel. Sa kanyang background at kakayahan, maaari siyang ituring na isang malakas na figure sa loob ng mga piling tao ng Mordo. Sinabi rin na nasisiyahan siya sa pakikipag-away sa Budokan. Gayunpaman, si Gabe sa halip ay antagonistic kay Brian. Ang kanilang relasyon ay mas mababa sa perpekto. "Gabe, sino ka sa palagay mo? Ang isang tulad mo ay nang ahas na masaktan kami." Sinuntok siya ni Brian ng kakaibang ngiti. "Oh, pupunta ka sa akin." Nagngisi si Gabe. Si Brian, na madalas lumaban sa kanya gamit ang reputasyon ni Denzel bilang isang kalasag, ay kumikilos ng walang katuturan ngayon. Sinulyapan ni Gabe si Brian at ang dati niyang mga kasama. Pagkatapos, ang mga mata ni Gabe ay nahulog sa kay Cynthia. Kuminang agad siya, "Kawili-wili, kaya narito ka ngayon upang bigyan ako ng isang babae. Sabihin sa kanya na manatili at makipaglaro sa akin. Kung gagawin mo, ipinangako ko na hindi na kita papatalo." Kaya sinasabi, buong pagmamalaki na itinuro ni Gabe si Cynthia. Nagdilim ang ekspresyon ni Cynthia, bumalik si Brian kay Gabe at sumagot, "Sino ka sa palagay mo, Gabe? Mayroon akong isang malaking character na sumusuporta sa akin ngayon." "Siya ba?" Bago pa matapos si Brian, binaril ni Harvey ang karamihan tulad ng isang bala at nagbigay ng isang galit na sampal sa mataas at makapangyarihang mukha ni Gabe. Sampal. Hindi maaaring gumanti si Gabe sa oras. Isang malaking marka ng palad ang lumitaw sa kanyang mukha, at sa susunod na segundo, lumipad siya mismo sa kalapit na dingding. Ang dugo ay bumulusok mula sa kanyang bibig. Pinahid ni Harvey ang kanyang kamay gamit ang isang papel na tissue at sinabi ng mahinahon, "Panigurado, young Master Holt. Sisiguraduhin kung ibabalik ang iyong dignidad." Si Brian at ang kanyang mga tagasunod ay namangha. Mabilis si Harvey. Hindi rin niya maaaring gumanti sa nangyari. Hinawakan ni Gabe ang kanyang mukha, galit na galit. Nagbarkada siya, patayin silang lahat. Sa isang sulyap, ang ilang mga tao na nag-sparring pa rin laban sa bawat isa ay tumigil at sumugod patungo sa direksyon ni Gabe. Lahat sila ay mga alagad ni Justin mula sa sangay ng Mordus Lungmen. Nagkaroon sila ng mga kasanayan sa pagpapamuok, at maaaring isaalang-alang sa halip na husay. Si Brian at ang kanyang mga tagasunod ay itinuturing din na may kasanayan. Kung hindi, paano sila magkakaroon ng lakas ng loob na lumaban kay Gabe? Sa mas mababa sa isang segundo, ang magkabilang panig ay nahulog sa lubos na kaguluhan. Gayunpaman, siniguro nilang aatake lamang ang kanilang mga kamao at sipa. Walang nang ahas na hilahin ang kanilang mga sandata. Pagkatapos ng lahat, ang isang panig ay suportado ng sangay ng Mordus Lungmen, habang ang kabilang panig ay na-back up ni Denzel. Maayos ang mga pinsala, ngunit kung ang isang buhay ng tao ay kasangkot, lahat sila ay nasa malaking problema. Sa kabila ng pagiging isang simpleng pisikal na rumble, ang magkabilang panig ay nakikipaglaban sa kanilang lahat. Ang tanawin ay isang mabisyo, sa lahat na nakikipaglaban sa isa't isa. Bastard ka, mapahamak na bodyguard. Pumunta sa impyerno. Nahuli sa kaguluhan, si Brian ay galit na galit. Sinumpa niya ang panloob. Pinlano niya ang lahat.
Ito lamang ang unang hakbang, tatawagan niya si Harvey na kanyang big brother, pagkatapos ay pilitin si Harvey na labanan si Gabe. Kung matalo si Harvey, tiyak na puputulan ni Gabe si Harvey. Kung manalo si Harvey, maaaring magpatuloy si Brian sa kanyang plano at hukayin si Harvey laban kay Rachel. Sa kasamaang palad, hindi inaasahan ni Brian na umalis si Harvey at sinampal si Gabe, na nagdulot ng isang malaking labanan sa pagitan ng dalawang panig. Batang Master Hawk, sinusubukan ng isang tao na mandayis sa iyo. Young Master Walker, gawin ang downward dog. Tamara, sampulin ang tao sa iyong kaliwa. Gamitin ang iyong ulo upang basagin siya sa susunod. Maganda. Ang magkabilang panig ay nakikipaglaban, at ang buong Budokan ay nahulog sa lubos na kaguluhan. Sa kabilang banda, si Harvey ay casual na sinipa ang ilang mga kalalakihan at nagtungo sa pasukan, kung nasaan si Cynthia. Pareho silang pinanood ang nagkakagulo sa katahimikan. Si Brian at ang kanyang mga tagasunod ay kaunti pa kaysa sa mga mayayamang playboy, ngunit mayroon pa rin silang ilang pakikipaglaban na hindi bababa sa gawing advantage sa kabilang panig. Binigyan lamang sila ni Harvey ng ilang mga payo, ngunit talagang pinamamahalaan ni Brian ang kanyang sarili laban kay Gabe at sa iba pa. Masama ang nais ni Brian at ng kanyang mga tagasunod na mabulabog si Harvey sa kamatayan, ngunit wala nang bumalik. Sinamantala nila ang payo ni Harvey, at sa lalong madaling panahon ay nagsimulang hindi mag-isip na umasa sa kanya. Brother-in-law, hindi ba masama sa atin kung pinapanood lang natin kung paano naglalaro ang lahat? Hindi ba tayo dapat pumunta at tumulong din? Tanong ni Cynthia, sa halip na nag-alala. Tulala ka, si Harvey ay kumalas sa noo ni Cynthia. Kahit na ang mga goons na ito ay nakakuha ng kanilang mga ulo, hindi ito alinman sa ating negosyo. Hindi mo kailangang sineseryoso ang mga ito bilang mga kaibigan dahil tinawag nila akong Big Brother ngayon, ginawa mo ba? Itinapon ni Cynthia ang kanyang dila sa labas na nagmamaktol. Halos nakalimutan na niya iyon. Si Brian at ang kanyang mga kasama ay wala ring kabutihan, kaya't bakit dapat na tumulong ang kanyang bayaw upang mailigtas sila? Ang dalawa ay tumayo mismo sa tabi ng pasukan, na nakasalalay sa hindi ipinakitang kaguluhan sa harap nila. Kung may anumang bagay na pupunta sa timog, hindi mahirap para sa kanila na mawala. Kayong dalawa, sa pagtingin sa di makatuwirang saloobin ni Harvey at Cynthia, si Brian ay pinakuluan sa galit. Siya mismo ay naglalaway sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang bastard na si Harvey ay talagang walang kahihiyan. Nagbigay si Harvey ng maraming mga payo, na kumikilos na parang hindi niya napansin ang galit sa mukha ni Brian. Masigasig na nakipaglaban si Brian, na sumusunod sa bawat salita ng payo ni Harvey. Bilang resulta, walang sinuman sa panig ni Gabe na ganap na sugpuin si Brian. Karaniwan, ang isang pakikipag-away kay Gabe at ng kanyang mga tauhan ay tatagal mula 3 hanggang 5 minuto ng higit, at magtatapos sa pagkatalo ni Brian. Ngunit sa ilalim ng mga tagubilin ni Harvey, ang laban ay tumagal ng higit sa 10 minuto. Si Brian at ang iba pa ay medyo napalakas. Ang kanilang mga kalaban ay karaniwang matalo ang mga buhay na daylight sa kanila, kaya hindi nila pinangarap na magkaroon talaga sila ng itaas na kamay. Bastard ka, dahan daw ang bumagsak si Gabe, na may galit. Ang dating sampal ni Harvey ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang baga. Dahil doon, hindi niya nagawa kahit 30% ng kanyang kapangyarihan sa panahon ng rambulan. Ang sama ng loob ay isinulat sa buong mukha niya. Sinampal niya ang karamihan ng tao na may mabangis na pagsulong para lamang makarating kay Harvey. Si Gabe ay nawala na ang galit, natatakot kay Brian at sa kanyang mga tagasunod. Ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng isang propesyonal na martial artist at isang mayamang playboy na nagsasanay lamang sa loob ng ilang taon. Ang isang mayamang playboy na nagsasanay lamang upang magpakitang gilas siya sa isang away, ngunit hindi upang maayos na ihasa ang kanilang mga kasanayan. Iba ang isang propesyonal na martial artist. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang isang playboy na si Gabe,
na ang nangungunang alagad sa ilalim ni Rachel ay sapat na upang patunayan ang kanyang halaga. Boom! Nagmadali si Gabe sa karamihan, na itinapon ang kanyang mga kamao at pinadulas ang kanyang mga palad kahit saan nang hindi sinasadya. Ang mga kapas palad na sapat upang matanggap ang kanyang mga pag-atake ay sumigaw sa sakit, na ipinadala sa paglipad sa bawat direksyon. Ang mga bisyo ni Gabe ay kumalas sa kanilang mga paa ng lubusan, ang mga nakatayo sa harap ni Brian lahat ay nahulog. Si Gabe, na ngayon ay nagbigay ng isang masamang pananalita, ay nagmarcha hanggang kay Brian, malamig na pawis ang bumalot sa likuran ni Brian. Paano siya maaaring maging kalaban ni Gabe? Isang maling hakbang, at baka mabugbog lang siya hanggang kamatayan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Mamatay. Si Gabe ay hindi kailanman nagdusa ng anumang pagkatalo. Ang kanyang mga mata ay parang dugo habang nawasak niya ang lahat sa kanyang landas. Siya ay nag-pounce pasulong sa galit at itinapon ang isang mabibigat na suntok ng sabay. Ang hangarin na nakamamatay ay lumabas sa bawat butas niya. Nais ni Brian na lumayo, ngunit mahinahon na inutusan siya ni Harvey. Ilipat ang kalahating hakbang sa iyong kaliwa, pagkatapos ay itapon ang iyong kanang suntok ng direkta sa harap mo. Napakasimple ng mga tagubilin ni Harvey. Si Brian, na natakot sa kanyang mga puwet, ay humawak sa payo ni Harvey na parang isang dayami na kumakapit sa buhay. Ang kanyang katawan ay walang malay na gumalaw ayon sa mga tagubilin ni Harvey. Bang! Humakbang si Brian sa tagiliran, sapat na lamang upang pigilan ang pagpatay kay Gabe. Pagkatapos ay itinapon niya ang kanyang kanang kamao, at direktang sinaktan ang dibdib ni Gabe. Arg! Bumagsak si Gabe at naglabas ng isang subo ng dugo na bumulwak sa kanyang mga labi. Laking gulat niya, si Steven at ang natitira ay parang nagulat. Wala sa kanila ang inaasahan na maaaring gawin ni Brian si Gabe na umubo ng dugo na may isang suntok lamang. Natulala sa nakikita, pinigilan nila ang kanilang ginagawa at pinapanood na mga nanghihina mga panga. Ito ay masyadong kakilakilabot. Si Steven at ang natitira ay walang pagsasalita sa pagkabigla. Ayon sa kanilang plano, dapat nalabanan ni Harvey si Gabe hanggang sa kamatayan. Kaya ngayon, bakit si Brian ang nakikipag-away kay Gabe? Isang bagay na hindi tama. Ngunit kahit gaano kamali ang lahat, walang hindi kailangang umatras. Kailangang lumaban si Brian, kung nais ni Brian na makilala. Namula ang mga mata ni Gabe. Hindi niya kailanman papayagan si Brian na makatakas, kahit na pumayag si Harvey o kung hindi man. Brian Hall, hinahanap mo ang iyong pagkamatay. Si Gabe, na ang bibig ay napuno ng dugo, ay mukhang lubos na nasasaktan. Siya at si Brian ay nakipaglaban ng hindi bababa sa ilang dosenang beses. Sa bawat solong oras, si Brian ay palaging magiging isang pinalo sa isang iglap. Si Gabe ay hindi kailanman nagdusa ng isang solong pagkatalo laban kay Brian, ngunit ngayon, siya ay talagang umuubo ng dugo sa pamamagitan ng isang paggalaw ni Brian. Ang pag-iisip ay nagtakda ng kanyang mga saloobin na nagliliyab sa galit. Huminga ng malalim si Gabe, pagkatapos ay nag-pounce pasulong sa bilis ng isang cannonball. Napanood ni Tamara, na nababalisa. Batang Master Hawk. Tumingin sa labas. Ngunit si Harvey ay mahinahon na nakipag-ugnay muli, ugoy ang iyong kanang paa. Tandaan na maglagay ng ilang puwersa dito. Walang pagpipilian si Brian kundi sumunod sa mga tagubilin ni Harvey. Bas again. Pumasok siya at si Gabe sa bawat isa. Iniwasan ni Brian ang pag-atake ni Gabe sa oras, at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang paa upang mapunta ang isang suntok sa likod ng baywang ni Gabe. Arg! Agad na bumagsak si Gabe sa sahig. Siya ay kumibot, ang kanyang katawan puno ng napakalawak na sakit. Kahit na lumipas ang ilang minuto, bahagya siyang tumayo. Ang likod ng kanyang baywang ay isa sa kanyang mga mahina na lugar. Hindi maintindihan ni Gabe kung paano pinamamahalaang ni Brian na sipain siya doon ng tumpak.
Pumunta sa impyerno. Hinawakan ni Gabe ang kanyang mga ngipin at sinubukan na i-pounce muli si Brian, habang si Tamara at ang natitira ay natulala sa hindi inaasahang pagliko ng mga kaganapan. Nagbigay si Harvey ng isa pang pagtuturo, kalmado at walang malasakit tulad ng dati. Huwag gumalaw. Eugoy ang iyong kaliwang braso sa gilid at magtapon ng isang tamang suntok ng direkta sa harap mo. Patuloy na sinusunod ni Brian ang mga tagubili ni Harvey, walang isang reklamo. Itinapon niya ang isang mabangis na suntok sa ribcage ni Gabe. Isang malakas na tunog ang sumunod sa suit. Bass again. Ang tunog ng mga buto ng pagbasag ay tumunog sa buong Budokan. Arg! Lumipad si Gabe sa himpapawid, na sumisigaw sa sakit. Nang makarating siya sa lupa, nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Nasira ng simpleng suntok ni Brian ang ribcage ni Gabe at dinurog ang kanyang dignidad ng sabay. Si Gabe ay nasa tabi ng kanyang galit. Kabanata 1715. Sa kung paano nakita ng lahat na pinadala siya ni Brian ng paulit-ulit, nadama ni Gabe na ang kanyang dignidad ay nabahira na at natapakan. Pagkatapos ng lahat, siya ay tinawag na nangungunang alagad sa sangay ng Mordus Longmen, katabi lamang ni Rachel. Ang kanyang Panginoon ay isa sa mga elder sa sangay ng Mordo sa loob ng Hall of Elders, na nagbigay din ng malaking impluensya at awtoridad na higit sa pinuno ng sangay. Kung si Gabe ay papatalo sa isang mayaman na playboy, mas gugustuhin pa niyang masampal ang kanyang ulo sa lupa at mamatay. Hindi niya mahawakan ang kahihiyan. Ikaw na bastard. Mamatay. Sa susunod na segundo, hinawakan ni Gabe ang isang nakadekorasyon na mahabang espada ng Island Nation mula sa Eastern Key at hinampas ito patungo sa direksyon ni Brian. Sa ngayon, si Brian ay napuno ng buong kumpiyansa. Hindi na niya kailangan ang mga payo ni Harvey. Alam ni Brian na si Gabe ay wala ng 10% ng kanyang mga kapangyarihan sa kanyang rurok, o alinman. Pinagpalo ni Brian ang kanyang katawan at sinipa si Gabe, at inagaw ang mahabang espada mula mismo sa kamay ni Gabe. Pagkatapos ay isinubo niya ang espada sa unang pagkakataon na nakuha niya. Ang talam ng espada ay lumiwanag habang ang lalamunan ni Gabe ay nakabukas. Ang pulang-pula na dugo ay bumulwak mula sa malaking hiwa sa kanyang leeg. Agad na naparalisa si Gabe, at gumuho sa lupa. Pinakawala ni Tamara ang isang takot na hiyaw. Tinakpan na ni Harvey ang mga mata ni Cynthia. Ayaw niyang hayaan siyang makita ang isang madugong tanawin. Ang buong lugar ay patay na tahimik. Ang mapagmataas na ngiti ni Brian ay dahan-daang naging isang pagngisi. Napanood niya ang gulo sa harap niya, sa pagkawalan ng kung ano ang gagawin. Tapos na ako. Batay sa una niyang pinlano, si Harvey ay dapat na ang papatay kay Gabe. At gayon paman. Ngunit bago maibalik ni Brian ang kanyang katinuan at irehistro ang lahat ng nangyari, si Harvey ay nakaalis na mula sa Budokan kasama si Cynthia. Sampal. Baliw ka ba? Sampal. Dapat ikaw ang pinakamalaking tanga sa mundo. Sampal. Hindi mo ba alam kung sino si Gabe Bowie? Sampal. Huwag din nating pag-usapan ang tungkol sa kanyang kapatid, na siyang nangungunang mahusay na general ni Justin at tinuruan ng isa sa mga Longmen's elders. Hindi ka pababayaan ng pulisya sa kawit para sa pagpatay sa isang tao sa publiko. Nasa 3 palapag sa ilalim ng Paramount, paulit-ulit na sinampal ni Denzel ang mukha ni Brian, na wala ang kanyang banayad at magalang na pagkatao. Kadalasan, inaangkin ni Denzel na isang matikas na tao na mapanghamak sa marahas na pamamaraan sa negosyo. Tulad nito, lumitaw siya na mahinahon at banayad. Gayunpaman, ang kamangmangan ni Brian ay labis na nakadedala. Sa pag-iisip, na ang tanga ay talagang pumatay ng isang tao sa isang Budokan na pag-aari ng sangay ng Mordus Longmen. Hindi mahalaga kung ano ang maaaring gawin upang mamag-aitan sa sitwasyon, napatunayan ng katotohanan na magkakaroon ng malaking presyo na babayaran. Si Brian ay may mga galos sa buong mukha niya, at ang dugo ay lumalabas sa kanyang bibig. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na ipakita kahit na ang kaunting pagtutol.
Alam niya ng lubos ang lawak ng problema na sanhi niya. Kung hindi siya ililigtas ni Denzel, tiyak na magbabayad si Brian ng kanyang buhay. Brother Denzel, hindi ko ito sinasadya. Ginawa ko ang lahat tulad ng iyong pinlano. Ngunit kumilos si Harvey, at si Gabe ang siyang humila ng mahabang espada. Natuwa ako at kumilos ang aking kamay sa sarili nitong. Sino ang umasa na maging mahina siya at kaya ko siyang patayin? Tumango sina Steven at Tamara. Ang kanilang mga mukha ay labis na nabugbog din. Totoo iyon, si Gabe ang nagsimula nito. Ang young Master Holt ay nagtatanggol lamang sa kanyang sarili, kaya hindi ito ang kanyang kasalanan. Sa palagay mo ba ay aalagaan ni Justin kung sino ang unang gumawa nito? Sa totoo lang akala mo ba ay magbibigay siya ng isang sumpa na hinayla muna ang espada? Sa palagay mo ba ay ang pulisya ay hindi pulisya? Sa palagay mo sinusunod ba nila ang mga patakaran at katibayan? Markahan ang aking mga salita. Brian Holt, markahan ang aking mga salita. Ngayong patay na si Gabe, si Justin at ang kanyang mga tagasunod ay hindi titigil sa wala, papatayin ka rin nila.